Hi, hello, hello po mga kapanalig. Hello, kamusta? Yan yung topic natin. Sacred images. Biblical naman, no? Kasi kahapon, nag-topic tayo ng history ng sacred images. Wala tayong nilatag na Bible verses. So, ngayon tayo ay maglalatag ng Bible verses, ng standard references, Protestants and world history, then exegesis, ano yung konteksto ng bawat talata na inilalatag ng mga sulpot, no, patungkol sa sacred images ng Catholic Church. So bakit ito yung itatopic ko for today? Kasi we all know today is Saturday and tomorrow, no, meron tayong celebration regarding sa the Feast of Santo Niño. So malamang aatakihin nila ng aatakihin yung mga sacred images ng Catholic Church, at mas maganda na mas maaga pa lang na i-inform natin yung ibang mga Catholic na hindi pa alam kung ano yung stand ng Catholic Church regarding sa sacred images ng ating simbahan. So actually kanina pa ako magla-live. Natapos yung research ko from mula kagabi hanggang before 6 a.m. And before 6 a.m., di pa po ako natutulog. Nakatulog na ako around almost 9. Tapos nagising po ako ng 11. Yun, naglinis muna ako ng bahay, tapos nag-lunch. Tsaka po ako makakapag-live presentation sa inyo. Kasi lalo nape-pressure ako kasi biglaan yung mga presentations natin. Kasi bukas na agad yung feast day ng Santo Niño de Cebu. So, gusto kong makipagsabayan tayong mga Katoliko sa mga Protestante. Malamang hindi lang INC ang uusig sa ating mga sacred images. Lahat ng Protestant na inggit sa kapistahan ng ating Santo Niño, no? At nakita ko ngayong mga kapistahan ngayon, yung paano ipinagdiriwang yung kapistahan ng Santo Niño. Natutulala talaga ako, no? Talagang yung iba nakikipagsiksikan sa milyon-milyong mga tao. Nakita ko kung paano sila kumakanta at ang saya-saya nila kahit ang init-init, nagsisiksikan, no? At nagkala talaga siya sa mga post sa social media, sa Facebook, patungkol sa kung paano nila isineselebrate yung feast ng Santo Niño, no? So ngayon, ang ating paksa is sacred images, no? Sacred images po sacred images biblically with standard references. And tomorrow, ang ating tatalakayin, makikipagsabayan ako sa kapistahan ng Santo Niño, ang kasaysayan ng sinulog. No, yun ang ating papaksain, at hanggang ngayon tinatapos ko pa ring aralin yung history ng sinulog. No, yun ang ating itatapik bukas. Bilang regalo ko na rin kay Senior Pete Santo Niño kung bakit may sinulog. Saan to nagsimula? Kailan to nagsimula? Sinong nagpasimula ng mga sinulog na to? Kasi maraming mga Katoliko nagtatanong sa akin, Sanrio, bakit sinasayaw ang Santo Niño? Sanrio, para saan ba ang sinulog? Bakit may sinulog? Ano ang sinulog? Saan galing ang sinulog? Kailan nagmula ang sinulog? Kailan nagsimula? Diba? And 459th na yata yung ating Santo Niño, no? Almost 500 years old na rin. So, talagang antigo na yung ating Santo Niño de Cebu, no? Kaya itong presentations ko regarding sa sacred images in Catholic Church ay dedicated, no, sa kanya, sa mga sacred images natin at sa mga Katoliko na madaling naakay at naaakay dahil sa paninira ng mga Protestants regarding sa ating sacred images. So shout out 11 live viewers. No, kamusta po kayo dyan? Okay, mag-start na po tayo, no? Kasi ang dami ko pa pong gagawin. So, sa lahat ng mga hindi Katoliko dito, no? At sa lahat din ng mga Katoliko dito, magandang hapon sa inyong lahat, no? At bago tayo magsalita, mag-pray tayo ng
Mag-pray muna tayo para lahat tayo ay mabless at mag-guide ng Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So dito tayo sa sacred images, no? Magba-Bible tayo ngayon. So, alam nating lahat tayong mga Katoliko na inuusig ng mga Protestant ang mga sacred images natin, di ba? Sinasamba nyo yan. Yan ay Diyos-Diyosan actually. Yun yung lagi nilang kina-caps lock. Diyos-Diyosan daw. Yung ating mga sagradong larawan. Eto daw. No? Diyos-Diyosan daw to. Okay. Halata naman po na hindi sila nag-aral. No? Halata naman na hindi nila inaral yung kanilang mga pinagsasasabi. Kung makapagsalita na Diyos-Diyosan yung mga sacred images ng Catholic Church, feeling nila may mga Bible scholar yung mga sekta nila, wala naman. No? Unang-una, sinasabi nilang sacred images ay eto, sinasamba natin. Bakit daw may ribulto ang Katoliko? Saan daw mababasa? Diba? Eto lang din yung katanungan na lagi kong iniiwan sa kanila. Saan mababasa na dapat pagawan nila ng ribulto yung mga pekeng founder nila? Ihalimbawa natin si Felix Manalo, ang founder ng Iglesia ni Cristo, dyan sa Punta Santa Ana, di ba? Meron siyang ribulto sa Central. Saan mababasa na dapat pagawan ng ribulto yung sugo, yung isinugo ng Diyos na sinasabi nilang yun daw ang ibong mandaragit? Saan mababasa yon? Hindi ba? Meron ba tayong mababasa sa Biblia gaya ng sinasabi ng INC na Diyos-Diyosan ng ating mga sacred images? Saan din mababasa na pagawa ninyo ng ribulto si Felix Manalo? Kailangan sagutin nila yan, di ba? Kasi tinatanong nila tayo saan mababasa na pagawa nyo ng ribulto si Kristo? Saan mababasa na pagawa nyo ng ribulto si Maria? Saan mababasa para pagawan nyo ng ribulto yung mga santo at mga banal? Well, the question is, saan din mababasa na pagawan nyo ng ribulto si Felix Manalo na sinasabi nyo isinugo ng Diyos? Na sinasabi nila na ang sugo ay magmumula sa malayong silangan. Meron po ba tayong mababasa na dapat pagawan nila ng ribulto ang sugo nila? Wala. Ganon din ang si Ellen G. White, si Martin Luther, sila Charles Taze, no? Yung mga founders na may ribulto dito, na mga pekeng founders ng sekta. Saan mababasa sa Biblia na dapat nyong pagawa ng ribulto yung mga pekeng founder ninyo? Kung nagagawa ninyo ng ribulto yung mga pekeng founder nyo, what more pa kaming mga Katoliko, ano naman ang masama kung pagawan natin ng ribulto si Christ, no? Si Mary? May masama ba doon? Wala. Napagawan nga nila yung ng ribulto yung mga pekeng founder nila. What more pa mismo yung mga kumakatawan sa Bible at namatay na banal? Hindi ba't mas karapat dapat naman talaga napagawa ng monumento ang mga taong namatay na banal? Pagawa ng monumento si Kristo, pagawa ng monumento si Maria. Bakit? Para manatili siya sa puso at palagi siyang makikita ng mga mananampalatayang Kristiyano at para lagi siyang maalala. Yung mga ribultong ito, isipin natin yan yung mga picture. 'Di ba? Mga picture ng mga picture ng mga banal na i-display sa kalye. Para ano? Para magbigay ng inspirasyon sa bawat tao at lagi nilang maalala na hindi ka nag-iisa. May Diyos na laging gagabay sa'yo, may Diyos na lagi kang kasama, at may Diyos na laging nasa tabi mo at hindi ka iiwan. No? Yung mga sacred images ng Catholic Church na nagkalat din sa kalsada, ikinakalat ng simbahan yan, yung mga larawan ng mga banal, larawan ni Christ, larawan ni Mary, para magkaroon
ng dignidad at moral ang bawat tao. Alam naman natin sa panahon natin ngayon, lalo na ngayon dito sa Pilipinas, palala na ng palala ang sitwasyon. Lalo na mga kabataan ngayon, masyado ng liberal. Di ba? Nakikita nyo naman suot ng mga babae ngayon, talagang ordinaryo na lang. Actually, very ordinary na nga lang din ang sex. Ganon ka-liberated na ang Pilipinas, lalo na sa mga kabataan. Punta kayo ng mga bars, makikita nyo mga kabataan. Ikinakalat ng simbahan yung mga sacred images ng Catholic Church, no? Para i-remind sa kanila na hoy, mahiya ka sa Diyos. Diba? Ikinikalat ang mga sacred images ng Catholic Church sa mga kalsada para i-remind sa mga taong namomblema na, oy, kapatid, may Diyos, magdasal ka, masusolusyonan yan. Diba? Ikinakalat ng sacred images ng Catholic Church sa kalsada kasi nakakalimutan na ng tao. Tumataas na ang bilang ng atheist. No? Mataas na bilang ng atheist ngayon. Dumadami na ang Protestant. Dumadami na rin yung mga taong alam nila kung saan sila nakaanib pero hindi na nila isinasabuhay. Nalulunod sa laman, sa drugs, no? Sa bisyo, ang suicide, nagkalat. Bakit? Kasi hindi na nila naaalala ang Diyos. At paano natin ibabalik alaala sa kanila na, oy, may Diyos, wag kang mag-suicide. Oy, may Diyos, umalis ka dyan sa makamundong yan, kaya mo. Paano natin ipinapaalala yan sa kanila? Sa pamamagitan ng sacred images. Kapag ang isang, kahit sabihin nating patotot, no? Kahit sabihin nating patotot, malandi, adik, pag nakakita ng sacred images, ano ang ginagawa nila? Kahit sabihin natin sila'y napakasamang tao, nagsa-sign of the cross. Yung mga Katoliko na sugarol na sinasabi nila, yung mga Katolikong babaero, yung mga prostitute, yung mga kolbo, yung mga adik, yung lulong sa bisyo, whenever na nakakakita sila ng sacred images like this, ang mga Katoliko lagi yang nagsa-sign of the cross. Kahit sa maliit na bagay at kahit sa napakaiksing segundo, naalala nila ang Diyos. And every time tayo ay nagsa-sign of the cross dahil nakakakita tayo ng sacred images, binibless natin ang ating sarili. Binibendisyonan natin ang ating sarili na, Lord, bless me. Yan ang sign of the cross. Diba? Kahit kayo, diba? Kapag nakakakita tayo ng sacred images, sa hawak lang tayo, lalabas na agad yung emosyon nyo na, mahal na ina, tulungan niyo yung mga anak ko. Mahal na ina, no? Tulungan niyo makapasa sa exam yung anak ko. Mahal na ina, hindi ko na kaya itong pinagdadaanan ko, nang bababae yung asawa ko. Nagkakaroon tayo ng pagbubukas ng puso, hindi dahil dun sa ribulto, kundi yung nire-representa ng ribulto na maalala mo si Maria. Naalala mo si Maria dahil dun sa imahe na nakikita mo. But it doesn't mean na yun mismo si Maria. Di ba? Kaya nga, like what I've said, tira pasok sa sacred images. The question is, saan mababasa na dapat pagawa ng ribulto si Martin Luther? Sige. Founder ng ano yan? Ama ng Protestante. Meron ba tayong mababasa na dapat pagawan nyo ng ribulto ang ama ng Protestante? Meron? Saan mababasa na pagawan ang founder ng INC? Ha? Meron ba tayong mababasa na pagawan nyo dapat ng ribulto ang sugo ng Diyos? Kasi sabi nyo, sinugo ng Diyos si Felix Manalo eh. Saan ngayon mababasa na dapat nyo pagawa ng ribulto ang sinasabi nyong sugo ng Diyos? Ang sinasabi nyong anghel? Saan mababasa yan? At least kaming mga Katoliko, yung mga ribulto namin, nakakapag-convert ng pagano. Marami na convert ang Santo Niño de Cebu. Wala kayong ambag, mga sulpot kayo. Oh, di ba? Oh, di ba?
Sabi ni Keyboard Warrior, walang problema kung may rebulto, sos. Walang problema, bakit? Kasi may rebulto founder nyong peke. Tama, Keyboard Warrior? Walang problema. Wala naman palang problema sa rebulto. Bakit inaatake ninyo rebulto namin? Bakit nyo inaatake? Ang sabi ninyo, ang hindi mababasa sa Biblia, no, ay sinungaling. Ang sinasabi nyo, Keyboard Warrior, ang hindi mababasa sa Biblia ay sinungaling. Tanong, di sinungaling din kayo. Bakit nyo pinagagawan ng rebulto ang mga founder nyo? Hindi naman din pala mababasa sa Biblia. Ang lakas ninyong mag-question tungkol sa mga rebulto ng simbahang katolika pero hindi nyo kinwestiyon ang rebulto ng mga pekeng founder ninyo. Sino ang mas nakakahigit? Ang rebulto ng mga banal o ang rebulto ng mga pekeng founder nyo? Sabi ni Keyboard Warrior, walang problema sa rebulto pero yung sinasamba nyo, bakit? Meron kang katibayan? Meron kang maipapakita na katikismo ng Catholic Church na sinasamba rebulto, Keyboard Warrior? Wag mo kung lalatagan ang talata dahil ang talatang nilalatag mo, Katoliko nag-compile dyan. Wag mo kung lalatagan ang talata na ilalatag mo, Katoliko nag-compile. Pangalawa, Keyboard Warrior, sinasamba namin ang santo ninyo? May katibayan ka? Bigyan mo nga ako ng standard references mo? Inaral mo ba? Sabi ni Keyboard Warrior, ano ba yung sinasayaw nyo? Di nyo sinasamba? Bakit? Inaral mo history ng sinulog? Latag mo nga rito? Sino nagpasimula ng sinulog? Yung sinasabi mong sumasayaw pag nandiyan si Santo Niño? Sino? Keyboard Warrior, ang sabi mo ang sinulog ay pagpapakita ng pagsamba kay Santo Niño. Tatanungin kita, kailan nagsimula sinulog? Sino nagpasimula ng sinulog? Anong taon? Sige, sagutin mo. Baka ikaw ang pasayawin ko dito. Sige, sumagot ka. Kailan nagsimula ang sinulog? Paano mo nasabing pagsamba yon? Sino nagpasimula ng sinulog? Anong taon? Bakit may sinulog? Sumagot ka. Keyboard Warrior, sumagot ka. May mababasa ka ba? Tinatanong kita, anong sinasayong may mababasa ka ba? Kailan nagsimula sinulog? Kasi ang sabi mo, ang sinulog ay pagpapakita ng pagsamba. Paganism practice, sigurado ka? Kailan nagsimula sinulog? Keyboard Warrior, kailan nagsimula? Kailan? Sumagot ka. Sabi mo, paganism practice, ang lakas ng loob mong sagutin ako ng ganyan? Kailan nagsimula ang sinulog sa Pilipinas, Keyboard Warrior? Kailan? Sino nagpasimula ng sinulog? Paano mo nalaman paganism niya? Ang pasimula ng sinulog, hindi mo alam? Nagsasabi ka na paganism ang sinulog, di ang impusa nun, hindi mo alam? Sabi ni Keyboard Warrior, hindi ko alam kung kailan. Hindi mo naman pala alam. Bakit nagsasabi kang paganism yung sinulog? Sasabihin mo pag yung sinulog, hindi mo naman pala alam kung kailan nagsimula. So, nanguhula ka. Nagsasalita ka nang hindi mo pala inaral. So, anong tawag sa pagsasalita at pagsagot nang hindi mo inaral? Bobo. Bobo ka ba? Bakit ka sumasagot dito? Hindi mo naman pala alam kung kailan. Ang lakas ng loob mong sabihin mong paganism ang sinulog. Nung tinanong kita kailan nagsimula, hindi mo alam. Paano mo nalaman ay paganism? Dapat alamin mo yung simula. Yung pinagmulan. Ang sekta nyo ang pagano. Sabi ni Keyboard Warrior, bigyan mo ko ng talata na may rebulto ang Christians. Sino gumawa ng talata? Protestante? Bigyan mo ako ng talata na protestante ang gumawa ng talata. Bago mo ako questionin kung may talata na may rebulto ang Christians, bigyan mo ako ng talata na protestante ang gumawa ng talata sa Biblia. Sinong gumawa ng talata sa Biblia? Keyboard Warrior. Sino? Sekta mo? Sinong gumawa? Sumagot! Ang paganism, 300 AD nag-start, sigurado ka? Nagsimula ang paganism sa Old Testament pa lang, tanga, kila Baal. Anong
300 AD nagsimula ang paganism. First century may Kristiyano na. Nauna ang pagano sa ano? Kila Moises. Tanga lang. 300 AD nagsimula ang pagano, keyboard warrior? Sure ka? Eh panahon pa lang nila Moises may pagano na? O ano? Anong 300 AD? Wag mo ko lalatagan ng petsa dito, inaral ko mga pagano. 300 AD? Doon pala nagsigkaroon ng pagano? Eh si Julius Caesar? Eh paano yan? Oh, 300 AD ba si Julius Caesar? Yung mga iba pang mga emperador, bago kay Julius Caesar, mga pagano yon? Anong 300 AD? Wala pang Kristyanismo, may pagano na, tanga. Ano, keyboard warrior? Kanina sabi mo, pagano ang sinulog. Tinanong kita, kailan nagsimula ang sinulog? Sabi mo, hindi mo alam. O paano mo nalaman pagano? Ngayon, sasabihin mo, ang pagano, 300 AD? Eh, wala pang Kristyanismo, wala pa si Kristo, may pagano na. Doon pa lang kay Paraon, no? Pagano yon? Oh, anong 300 AD pinagsasabi mo dito? Wag kang piling historian, inaral mo yung pinagsasabi mo? Ha? Sigurado ka? Si Nimrod? Ang nagsimula ng pagano? Sure ka? Sigurado ka? Hindi mo ba alam, bago magkaroon ng Judaism, may Hinduism na? Oh, si Nimrod ba yung Hinduism? May Hinduism nang umiiral. Anong sinasabi mong Nimrod, Nimrod? Ha? Ano? Paganismo, keyboard warrior, 300 AD? Wala bang pagano sa ano, panahon ni Moises? Wala pa nga Judaism, may mga pagano na. Hindi pa nga nagpapakita ang ama eh. Hindi pa nagpapakilala ang ama, may mga pagano na. Nagpakilala ang ama kay Moises, may pagano. Anong 3rd century? Ha? Third century may pagano? Eh yung 3rd century na yan, papunta na sa Kristyanismo ang Roma? Tanga lang? Ha? Anong apo sa tuhod ni Noah? Ha? Tanga ka ba? Bago pumunta si Noah, may pagano na? Bago magka-Noah? Inaral mo ba yung sinasabi mo? Keyboard warrior? Bago gunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baka, may pagano na. Kaya nga ginunaw eh. Bago pa magpakilala ang ama sa tao, may pagano na. Ano nga po sa tuhod ni Noah pinagsasasabi mo? May paapo-apo ka pa sa tuhod? May apo ba sa tuhod noon? May tinatawag bang apo sa tuhod noon? Ha, keyboard warrior? Sino may sabi sa'yo sa panahon ng Old Testament meron silang tinatawag na apo? Ha? Nagsabi si Noah, apo ko yan sa tuhod? Aba, tindi naman ang aral mo, keyboard warrior. Tindi mo. Saan mo nakuha yan? Diba? Apo sa tuhod. Ano, keyboard warrior? Basahan mo ko. Saan mababasa na sinabi ni Noah may apo ako sa tuhod? Tindi ng aral nyo ah. May apo pala sa tuhod noon? Ha? Galing-galing mo. Na, galing-galing mo. Meron na pala salitang apo sa Bible. Ngayon ko lang nalaman. Oh. Ngayon, keyboard warrior, napunta ka na ngayon sa Christianity plus Paganism, Roman Catholic Church, nilait mo na agad simbahan namin.
Basic pa lang yung tanong ko sa'yo. Huwag mo akong lalatagan ng history rito. Tanga, inaral ko yan. Na? Naral ko yan. May paapo-apo ka pa sa tuhod? May apo sa tuhod si Noah? May salitang apo noon? Nungaling ka. 300 AD, nagsimula pa gano? Keyboard warrior? Panahon pa lang. Nang lumang tipan, marami na. Ha? 300 AD? 300 AD, 313 AD. Ha? 313 AD, 3rd century. Ang bayan ng Roma na noon ay pagano ay Kristiyanong Katoliko na. Paano mo malalaman ang mga sinaunang pagano? May early Christians kayo? Ha? Keyboard warrior? Meron kayo sinaunang Kristiyano? Sino ang makakakilala sa mga pagano? Katoliko. Bakit? May sinaunang Kristiyano kami. Kayong mga sulpot kayo dito. May sinaunang Kristiyano kayo? Paano nyo nalaman ang mga sinaunang pagano? Nakaharap nyo? Sino ang humarap sa mga sinaunang pagano? Ang mga sinaunang Kristiyano. Sino ang mga sinaunang Kristiyano? Mga Katoliko. Oh, ano? Diyos ko. 300 AD, nag-start ang Roman Catholic Church? Keyboard warrior, sigurado ka? Tanga ulit. Ang salitang Katoliko, binigay ni San Ignacio, 1st century. Ano 300 AD nagsimula ang RCC? 1st century, wala pang Bible, may pangalan na kami, tanga. Inaral mo ba yung history? Nabigyan kami ng pangalang Katoliko 1st century. Anong 300 AD nagsimula ang Catholic? Keyboard warrior, tanga. Tapos sasabihin mo may apo sa tuhod si Noah? Aba, ang baboy pala noon. Kapatid sa kapatid nagtatalik. Yang 300 AD na yan na sinasabi mo, keyboard warrior, may protestante na o wala? Yang 300 AD na sinasabi mo, sige, pagbibigyan kita. Sabi mo, 300 AD nagsimula Katoliko, sige, pagbibigyan kita. Pero ang tanong, may protestante na yan? Ha? Yang 300 AD na yan, may sulpot na? Sinong sulpot ang umiiral ng 300 AD? Pangalanan mo. Sige. Sabi ni Keyboard Warrior, Catholic, yes, pero hindi Roman Catholic Church. Tanga! Ang salitang Catholic, yan ay tumutukoy sa 5 rights. East, West, Eastern Rite, and Western Rite. Tuturuan kita ha. Ang salitang Catholic Church ay tumutukoy sa Eastern Rite, which is Orthodox, and the Western Rite, which, di ba? Pag sinabing Catholic ay pantukoy sa Roman Catholic at Eastern Orthodox. Pag sinabing Roman Catholic Church, patungkol yan sa Western Rite. Yung mga Katoliko na under nandoon sa Roma. Inaral mo ba? O napunta ka ngayon sa Alrot? Tanga-tanga mo. Okay. Secret images na tayo. Ang bobo na ito. Catholic Church daw. Ang itinatag, hindi raw Roman Catholic Church. Kung hindi ba naman nag-iisip to? Roman Catholic Church lang ba meron? Meron kaming Catholic Orthodox. Yung Catholic Orthodox nasa eastern part yon. Ang Roman Catholic nasa western part. Kaya pag sinabing Catholic Church, kasama ang eastern part yon, which is under ng Roman Catholic Church na nasa Vatican. Pag sinabing Roman Catholic Church, western part lang, yung mga Katoliko na nasa Rome. Kapag sinabing Catholic Church, kasama ang Orthodox na Katoliko doon, tanga, hindi ka kasi nag-aaral. Bakit ano bang iniisip mo? Ang Katoliko nasa Roma lang? Yun ba yung pagkakaalam mo? Pag sinabing Katoliko, nasa Roma lang? Hoy! Ang Katoliko hindi lang sa Roma umiikot, may Orthodox kami sa eastern part. Baka matulala ka sa mga simbahan ng Katoliko sa eastern part ng mga Orthodox. Hindi mo ba inaaral yung mga pinagsasabi mo dito? Ha? Sabi ni Jameson Samar, nasa Biblia ba ang pangalan ng Katoliko? Okay, babalik ko tanong sa'yo. Nasa Biblia din ba yung mga bansang sinakop ni Apostol San Andres?
Yung mga bansang sinakop ng 12 apostles, nasa Bible ba mababasa? Latag mo rito kung nasa Bible. Paano naging Kristiyano ang eastern part? Nasa Bible ba mababasa? Ha? Ano? Saan mababasa yung mga bansang sinakop ng 12 apostles? Nasa Bible ba? Ha? Sige, ilatag nyo sa akin ngayon. Kung ang lahat ay dapat mababasa sa Biblia, saan mababasa yung mga bansang sinakop ng 12 apostles? Nasa Bible ba mababasa saan pinatay ang 12 apostles? Sige, ilatag nyo rito. Saang bansa, anong taon, kailan sila pinatay ng mga pagano ang 12 apostles, saan mababasa? Nasa Bible? Sige, dali. Total, sabi nyo, Bible alone kayo. Sige, ayaw nyo ng rebulto. Okay, baragan tayo dito. Yung 12 apostles, yan, ang 11 dyan ay martyred. Diba? Maliban kay San Juan. Ngayon, saan mababasa sa Biblia? Saang bansa namatay ang 12 alagad? Anong taon? Sinong pumatay? At kailan namatay? Latag nyo, sitas. Sige. Latag nyo. Ikalawa. Ilatag nyo sa akin ng talata. Pagkamatay ni Kristo, saan nagpunta si Maria? Sino ang kasama? Saan natira? At anong taon namatay si Maria? Latag nyo, sitas ng Bible. Sige. Dali. Bible alone kayo, di ba? Okay. Ulitin ko yung tanong, ha. Meron tayong 12 alagad. Ang 12 alagad ay nanakop ng iba't ibang bansa kaya lumaganap ang Christianity. Sabi nga sa Bible, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Yang Trinitarian formula na yan ay ginamit ng 12 apostles sa mga pagano para palaganapin ang Christianity sa iba't ibang bansa. Ngayon, sa mga Bible alone, ang sabi ninyo, dapat lahat ay mababasa sa Biblia. The question is, saan mababasa yung lugar kung saan pinatay ang 12 alagad? Ay, 11, kasi yung si Juan di naman niyang pinatay. Saan mababasa kung saan lugar pinatay si San Andres? Saan mababasa kung saan lugar pinatay si San Pablo? Anong taon? Sinong pumatay? At kailan namatay? Sige. Dali. Nung namatay si Kristo, saan napunta si Biring Maria? Sino ang kasama niyang namuhay? Saan mababasa? Dali! Hanapin niyo sa Bible, ha? Bible alone kayo. Katlo. Nasaan na nung namatay si Christ? Saan napunta si Maria Magdalena? Si Marta? Yung Tres Marias? Si Birhing Maria? Saan mababasa yung naging ganap ng buhay ni Apostol Juan? Lalo na nung siya'y pinatay. Ilatag nyo rito kung paano nilibing ang 12 apostles. Paano nilibing si San Pablo, si San Pedro, si San Santiago, si San Andres? Sino yung mga nakasaksi? Latag nyo. Saan nakalibing yung 12 apostles sa Bible? Basahin nyo, latagan nyo nga ako. Sige. Dali! Mga Bible alone, saan inilibing ang 12 apostles sa talata mababasa? Sige. Latag nyo. Sino ang nakasama ni Maria matapos mamatay si Kristo at saan lugar sila pumunta? Saan mababasa? Latag! Dali, di ba? Sabi nyo, ay, San Rio, pag hindi nakasulat, hindi totoo. O, sige. So, hindi nakasulat, kung saan inilibing si Pedro, ibig sabihin si Pedro tinapon sa Pasig, Ilog. Ha? Hindi nakasulat kung saan inilibing si San Andres sa Bible, so ibig sabihin hindi yun nilibing. Sige. Si Maria, nung namatay si Christ, saan napuntang lugar? So wala na. Ganun na lang yon.
Hindi na natin naalamin, bahala na sa buhay niya si Maria. Oh, sabi ni Jameson Samar, bakit mo tinatanong sa amin, Catholic ang may hawak lahat ng history? Exactly! Bakit nasa amin ang history? Because the Catholic Church compiled the Bible. Sino ba namili ng aklat sa Bible? Protestant? Ha? Sino namili ng aklat na ilalagay sa Bible? Protestante? Ha? Ngayon, sabi ninyo kayong mga Bible alone, di ba? Pag hindi nakasulat sa Bible, ay, mali. Di ba? Mali. Ngayon, tinatanong ko kayo, saan mababasa saan mababasa paano nilibing ang 12 apostles? Saan mababasa? Mababasa ba sa Biblia yung libingan ng mga 12 apostles? Ano yung tinapon na lang ng ganon? Tinapon na lang? So, hindi na natin naalamin. Ha? Sabi ni Bonjelo de Cristo, saan ba sinabi ng Ama nilibing ang mga apostoles? So, hindi sila nilibing nga. Hindi nga nilibing yung mga alagad. Tinambak na lang sa basurahan, ganon. Oh. So, dahil hindi sinabi ng Ama, walang mababasa na sinabi ng Ama na dapat ilibing ang apostoles, so hindi na sila nilibing. Ganon ba yon? Kasi ang sabi ni Evangelio de Cristo, saan ba sinabi ng Ama na ilibing ang mga apostoles? So dahil hindi sinabi ng Ama na ilibing ang mga alagad, so tinapon na nga lang. Hindi sila nilibing. O nasan ngayon sila? Ha? Nasan? Dali. Nasan? Nung namatay si Kristo, saan nagpunta si Maria Magdalena? Sino kasama niyang namuhay? Saan na lahat ang mababasa? Sige. Nung namatay si Kristo, nung umakyat na sa langit, nasa na si Marta? Nung namatay si Kristo, ano nangyari kay Lazaro? Namatay ulit? Ano? Oh, sabi ni Evangelio de Cristo, sa sinabi ng Ama, tumai sila. So, sinasabi mo na hindi lahat nasusulat sa Bible. Di ba? Kasi sabi mo, saan sinabi ng Ama na tumai sila? So, dahil walang mababasa na tumai sila, so meaning to say, saan mo hahanapin yung mga yan? Sa Bible ba? Saan mo hahanapin yan? Sa Bible o sa tradisyon? Oh, saan mo mababasa yung mga bagay na hindi mo mababasa sa Bible? Saan, Evangelio de Cristo? Sabi mo, tumai ba? Saan sila? Saan mababasa sa Bible na tumai sila? Hindi nakasulat na yun sa Bible. Saan mo ngayon babasahin yung mga bagay na hindi mo mabasa sa Bible? Ano? Saan? Tingnan nyo, mga protestante, di nga kayo. Yan yung tinatawag na tradisyon. Kaya nga ang sabi, di ba, dun sa banal na kasulatan, hindi lahat ng nasusulat ay kumpleto. Dahil kung ilalagay ang lahat ng ginawa ng Diyos, hindi kakayanin ang lahat ng pahina sa buong mundo sa sobrang dami. Di ba? O, tingnan mo si keyboard warrior, bumakla na. Di ba? Bumabakla-bakla ka na ngayon. Yan ang sabi ko sa inyo eh. Ang lakas ng loob ninyong maglatag sa akin ng history, mali-mali pa. Di ba? Yung isa naman, si Evangelio de Cristo, napunta naman ngayon sa utos. O, edi adom kayo ngayon.
Sabi ko sa inyo, wag si Sanrio eh. Napunta ka naman sa batas. Di ba? Sabi ni Keyboard Warrior, 300 AD nagsimula ang pagano. Nung nilatagan ko sa panahon ni Moises, wala bang pagano? Kung ano-ano na ang sinagot. Si Noah, may apo sa tuhod. Kailan pa nagkaroon ng salitang apo sa Old Testament? Sabi niya, ang Roman Catholic Church nagsimula, nagsimula 300 AD. Samantalang binigyan tayo ng pangalang Katoliko ni San Ignacio 1st century. O, paano tayo naging 300 AD nagsimula? 1st century, dun 1st century, binigyan na tayo ng pangalan. Di ba? Kaya nga ang lagi nating banat sa mga yan, ganito lang yan. Doon na tayo sa 3rd century. O sige, ganito na lang para mas madali mga kapanalig. Sino nauna? Ang Biblia o ang Protestante? Yun na lang. Gawin nating basic na tanong. Sino nauna? Ang Biblia o ang Protestante? Sige. Sagot! Yan ang lagi niyong itatanong sa kanila mga kapanalig. Sino nauna? Ang Biblia o ang sekta mo? Sige. Kalawang tanong. Kung sabi ni Jameson Samar, Biblia daw ang nauna, tanong. Kung Biblia ang nauna, sino ang nagbuo ng Biblia? Jameson Samar. Kung Biblia nauna kaysa sa mga sekta ninyo, sino ngayon ang bumuo ng Biblia? Sagot! Aminado kayo mga Protestante Biblia nauna. Okay, sino ngayon ang bumuo sa Bible? Catholic daw ang bumuo sa Bible. Okay, kung Catholic ang bumuo sa Bible, at ang Bible ang bumuo sa mga sekta ninyo, tanong, saan nyo kinuha ang pangalan ng mga sekta nyo? Saan nyo kinuha ang pangalan ng sekta ninyo kung nauna ang Biblia sa inyo? Sagot! Saan nyo kinuha ang mga pangalan ng sekta ninyo kung Biblia nauna? Sige, sagot! Sa Bible nyo kinuha yung pangalan ng sekta ninyo. Ganun na naman ka-basic yun. At least, di ba, open-minded din kayo. Ganun naman kasi talaga yun. Vangelo de Cristo, sabi mo, hindi Katoliko bumuo ng Biblia. Pero sino? Ang Ama? Vangelo de Cristo? Ama bumuo ng Biblia? Nagsulat? Abat, hindi. Ang Ama nag-translate? Ang tawag ni Vangelo de Cristo. Hindi raw Katoliko bumuo ng Biblia, sabi ni Vangelo de Cristo, ang Ama daw. So meaning to say, yung Ama nag-translate. Yung Ama ang namili ng mga aklat na ilalagay sa bagong tipan. Yung Ama yung nagsulat. Ang galing. Di ba? Napakagaling ng mentalidad mo. Na? Pinagsulat mo pa, Ama. Pinag-translate mo pa. Sino nag-translate ng Greek and Hebrew manuscript ng New Testament? Ang Diyos Ama? Talaga ba? Nag-translator na ang Ama? Aba, pinagsulat niyo ang Ama. Sure ka, Vangelo de Cristo? Ang tuldok, kuwit, capital letters, small letters, numbers, verses and chapters, maging ang pangalan ng aklat na ginagamit ng mananampalatayang Kristyanismo ngayon, Katoliko, bumuo niyan. Anong ang Ama? Ano buwa ba yung Ama? Nagsulat sa lamesa? Translate? Anong Ama ang bumuo ng Bible? Kailan nangyari yan?
Vangelo de Cristo. Ang taray ng ama nyo, yung Diyos nyo na nga may puwet, ang Diyos nyo pa nakapagsulat, ang taray. Ang taray ng MCGI na to, Vangelo de Cristo pa naman din pangalan mo, ang bobo mo sa history. May puwet na nga yung Diyos nyo, pinagsulat mo pa yung Diyos Ama. Ano yon? Ibinigay sa ano? Sa simbahang Katoliko, Diyos Ama? Nagpunta ng Vatican, oy, eto Bible, o, catch! Anong galing sa langit? Sabi, Jerome, catch! Taray! Kailan nakapagsulat ng Espiritu? Nakakapagsulat ng Spirit? Kayang mag-translate ng iba't ibang dialect and languages ang Spirit? Eh wala ngang nakakakita sa Ama? Kung Ama ang bumuo ng Biblia, ibig sabihin nakipag-meet ang Ama kanino? Eh bawal nga makita ang Ama. Si Moises nga hindi kinaya eh. Ama pa bubuo ng Biblia? Vangelo de Cristo? Ano yun? Sino kamit nung Ama? Si Jerome? Jerome, ako ang Ama. Meet tayo pag may time bibigay ko sa iyo yung Bible. Ganon? Translated na yan, ha? Ako na namili, sabi nung Ama. Ang titigas naman ng panga ng mga MCGI na to. Sino bumuo ng Biblia? Ang Ama. Paano niya binuo? Sinulat? Ha? Paano niya binuo Vangelo de Cristo yung Bible ng Ama? Sinong kamit niya? Aba, tindi mo. Sabi ko sa iyo, kailangan mo na ng mental. God is Spirit? Ano kumuha ng papel dito sa mundo? Nagsulat dun sa langit? Kapag dating talaga sa usapin ng compilation of Bible, nag-uusukan kayo. Kasi pwede nyo naman tanggapin eh. Yes, that the Catholic Church compiled the Bible. Pero hindi kayo umaagree sa interpretation ng Catholic Bible pagdating sa scriptures. Ganon sana. Huwag nyo nang ipagsiksika na sasabihin ninyo na ang Ama Nako. Ano yon? Nalaglag sa langit? Catch! Jerome, catch! Pwede nyong sabihin, kayong mga hindi Katoliko na, Sanrio, born again ako. Oo naman, tanggap naman namin kahit sekta ako na born again, na kayo nag-compile ng Bible. Siguro hindi lang kami sang-ayon sa kung paano ninyo ini-interpret yung aral nyo. Ganon yon. Nandun syempre tanggapin natin kung ano yung totoo. No? Tanggapin natin kung ano yung totoo. Na the Catholic Church compiled the Bible, but the concept of interpreting the doctrines, hindi kayo uma-agree. Kasi diyan naman talaga nag-start ang Protestant. 'Di ba? Diyan naman talaga nag-start ang Protestant. Nagkaroon sila ng sariling interpretations. Why? Because during the time when the Holy Bible was compiled by the Catholic Church, hindi yan pwedeng gamitin ng ordinaryong tao, ng ordinaryong laiko. At yung ginagamit noon na Bible, which is the Latin Vulgate, ang gumagamit lang yan yung mga priests, yung mga bishops during that time, wala pang Protestant. So, kaya kapag noon nagmamas, no, under the Vatican I Council, hindi pa Vatican II, Vatican II tayo ngayon eh. Traditional Latin Mass ang misa natin noon. Yan yung mga naabutan ng mga santo natin, the TLM or the Traditional Latin Mass. And dyan sa Traditional Latin Mass, during that time, kung saan nakatalikod yung pare, di ba? Nakatalikod yung pare, lahat tayo nakaharap dun sa sa altar. And during that time, yung Bible na yon ay may karapatan lang gumamit is mga pare. Is yung mga bishops or the Pope. Sila lang ang pwedeng magbasa. Hindi tayo pwedeng magbasa. Kaya noon, kawawa ang mga Katoliko sa iba't ibang lugar. Bakit? Kasi hindi rin sila nakakaintindi ng Latin.
Kaya ang ginagawa dyan, kung halimbawa magbabasa ng gospel yung priest, which is the under ng Latin Vulgate Bible, ini-interpret na lang yan ng mga pare pagdating sa homily. Kaya napaka-imposible na sasabihin ni Vangelo de Cristo ang nag-compile ng Bible ang Ama. Paano na-compile ng Bible ang Ama? Siya naglagay ng mga table of contents? Sino naglagay ng table of contents? Sino naglagay ng mga verses? Sino naglagay ng mga chapters? Sino naglimbag niyan? Sino nag-print? Si Gutenberg. Sino unang nagpakalat ng Bible? Si Gutenberg. Yung mga kung paano yan translate ng Greek into Latin, ng Hebrew into Latin, sino ang Ama? No, the Catholic Church. But because dun sa panahon ng Bible, no, na dahil pari nga lang yung pwedeng gumamit ng Bible, no, si Martin Luther ay nagkaroon ng sariling self-interpretation. Nagkaroon siya ng self-opinion niya. So, yung nagkaroon ng self-interpretation si Martin Luther, no, nagkaroon siya ng sarili niyang opinion dun sa mga sitas at talata. Doon unang nagkaroon ng Protestant. Pag sinabing Protestant, nagprotesta sa doktrina. Pero tinatanggap ng mga Protestant during that time yung katotohanan that the Catholic Church started Christianity around the world. Nakukuha nyo? Hindi katulad ng mga mabababaw at mahihinang protestante ngayon. Wala yan. Sa panahon nung nagkaroon ng protestante under ni Martin Luther, kaya nga hindi sila religion eh. Hindi religion ang under ni Martin Luther. The father of Protestantism, which is the Martin Luther, they never claim that they are religion. Why? Dahil hanggang sa kamatayan ni Martin Luther, alam niya at tinanggap niya sa sarili niya na ang Catholic Church is a religion. That's why yung mga born-again Christians, they are claiming na hindi sila religion. Kasi hindi pwedeng sabihin ni Martin Luther na sila ay religion dahil may religion nang nag-e-exist. Ano yung religion na yon? The Catholic Church. Kaya nung nagkaroon ng pagpoprotesta si Martin Luther sa Catholic Church, tanggap nila yan. Tanggap nila yan as the Catholic Church compiled the Bible, the Catholic Church invented the Gregorian calendar, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Tanggap nila yan. Ang naging problema lang dito kay Martin Luther is yung sarili niyang interpretation. Hindi siya pumabor sa ibang mga doktrina ng ating simbahan hanggang sa nakaharap ng mga Bible scholars ng Catholic Church si Martin Luther. Kaya siya nagkaroon ng pagproprotesta o nagkaroon siya ng self-interpretations dahil bago pa magkaroon ng Protestant, we all know Catholic members, marami ng eskandalo ang simbahan. During that time, may mga pari na nasira sa pera, may mga madring sira sa pera, mga pang-aabuso sa loob ng simbahan. Nangyayari na yan noon pa. Hindi lang yan nangyayari sa kasalukuyang panahon, kundi nangyayari yan noon pa. Why? Because the early Christians during that time, nagkakaroon yan ng debate. Even before the compilation of Bible, si Saint Jerome ay dinebate ng mga Bible scholars. Nangunguna dyan si San Agustin. Yung mga tumatayong obispo sa iba't ibang mga councils during that time, nung na-compile ni Saint Jerome, yung Bible, hindi yan agad tinanggap. Maraming nagtaas ng kilay sa kanya. Akala nyo ganun kadali yan? No. Hindi yan tinanggap. Kaya lang, because the magisterium of the Catholic Church was under in the Vatican Council, no? Nasa Roma, andiyan dyan ang authority ng Catholic Church, lahat ng mga konseho na yan, no, humarap doon sa Roma. Tong Western Rite. Doon sila nagdebate. Kasama si Saint Jerome. Hanggang sa, itong Vatican, no, kaya nga ang unang nag-release niyan tayo.
Hanggang sa nagsunod-sunod na lang yung mga councils. Kasi noon may Council of Hippo, Carthage. No, may Council of Carthage, Council of Jerusalem, meron din. Maraming mga konseho na umiiral noon nung panahon na hindi pa yan nakukuha ng mga Muslim. Ang mga councils natin, even yung rights ng Catholic Church from Western to Eastern Rite, ang gumiba niyan mga Muslim. Tinangkang sakupin ng mga Muslim ang Vatican pero hindi sila nanalo. Yan yung tinatawag na Battle of Lepanto. Nagkaroon ng Battle of Lepanto, nagtangka silang sakupin ng Vatican, hindi nila nakuha. Pero yung three rights, yung Byzantine, no? Meron tayong three rights ng Catholic, nasakop nila at isa na dyan yung bansang Turkey kung saan nandiyan yung Church of Corinth, Church of Epheso, Church of Antioch. No? Yung mga churches na kung saan ipinatayo ni San Pablo na matatagpuan sa Turkey dahil yan yung kanyang paboritong puntahan. Bansang pagano yan eh. Dahil yan yung paborito niyang puntahan, yung mga churches dyan, nasakop yan ng Muslim. Kaya nga, tingnan nyo yung mga mosque nila, may mga larawan ng mga anghel, may larawan ni Maria, may larawan ni Kristo. Yan ay ipininta ng mga early Christians natin. No? Wala pang Bible nun. Yung naiipipinta yan. Kaya the Catholic Church and the early Christians, they can defend their faith without using a Bible. Is Jesus Christ used a Bible? Is the 12 apostles used the Bible? Is the early Christians during the 1st century used the Bible? The Bible was compiled 4th century. So, how about the 3rd century, the 2nd century, the 1st century? Meron yung early Christians. How did they defend their faith into pagans if they have no Bibles during that time? Sa 1st century, which is San Ignacio gave the Catholic name because we have no name during that time, paano ikinonvert ng mga sinaunang Kristiyano ang mga pagano without using a Bible? Meron na ba sa panahon ng mga early Christians na saan mababasa? Saan mababasa ang Katoliko ganito? Bakit walang Katoliko sa Bible? Because the Catholic Church, we are very, very confident because during that time, there has no Protestant. There has no Protestant. And why Catholic? Bakit wala sa Bible? It is simply because wala pang Bible, may Catholic na. Wala pang Bible, may Catholic na. And why these Protestants, we found their names inside the Bible because may Bible na, tsaka sila sumulpot. Saan nila kukunin yung pangalan nila? Hindi sila pwedeng gumawa ng original name kasi tatanungin sila saan yung nagmula. At dapat ilehilere nila doon yung traditions. Saan to nag-start? Unlike we, the Roman Catholic Church, we can explain them literally why Catholic. Sinong nagbigay? Anong taon? We are too confident. 110 AD when San Ignacio gave us a name which is Catholic, Kataholos, Universal, para sa lahat ng bansa. Why? Dahil may mga erehe nun. Alam niyo ba yung mga erehe? Nandiyan na yung mga lahi ni Arius. Iba't ibang herehe, hindi sila Protestant, pero erehe na nagkakanya-kanya sila ng opinyon at pagpapaliwanag. Why? Because during that time, 1st century, the doctrines of Christianity ay hindi pa ganon katibay. Hindi pa ganon kaayos kasi marami pang pagano. Hindi pa yan na pag-uusapan. Yun yung mga panahon na kung saan nagtatago sila sa mga katakomba. Hindi pa sila nagpaplano na ganito ang turo. Actually, hindi pa nako-compiled yung mga original manuscript that time. Na-compiled na lang ang lahat ng mga original manuscript yung mga panahon na kung saan medyo panatag na yung mga early Christians na maglantad. Ang mga original manuscript ay nakuha yan sa Eastern Rite at sa Western Rite. Nakuha yan kung saan may mga Katolikong bansa na nasakop ng mga 12 apostles.
Yan ay isinurrender ng mga namumuno sa iba't ibang lugar. O, nasakop kayo ni San Pablo, ano ang turo ni San Pablo? O, eto ang manuscript namin, Roman Catholic. Binigay lahat yon. Nagbigay ang bawat bansa, yung mga bansa na kung saan sinakop sila ng 12 apostles. At yon ay mabusising sinipi at pinag-aralan kung ano yung dapat na aklat ang ilalagay sa bagong tipan. At ang nagbusisi nun, doon sa mga pahina ng mga aklat na kung saan nabuo ang Bible, Catholic Church. Hindi ang Ama ang bumuo ng Bible, Spirit yun. We have to admit it, whether you like it or not, Protestants. You can protest to our doctrines, but you cannot protest the reality that the Holy Bible was compiled by the Catholic Church, whether you like it or not. You can protest to the Catholic for how we interpret the Bible, but you cannot protest that only the Catholic Church has an early Christians. Kaya nga protestante, protest saan? Sa aral ng Katoliko. Kayo yung nagprotest sa Katoliko, kaya hindi kami protestante. Hindi pwedeng maging protestante ang original. Original cake, kung nga nag-compile ng Bible, tas ikaw pa protestante. Pag sinabing protestante, to protest. Nag-protest kayo saan? Sa doctrines ng Catholic Church. Yon ang ginawa ni Martin Luther. But even Martin Luther is the father of Protestantism. Martin Luther died and believes that the Catholic Church is a religion. Kasi kung hindi siya naniniwala na hindi religion ng Catholic Church, edi sana sinabi niya religion din sila. Hindi niya pwedeng i-claim that Martin Luther create a religion. Why? Because meron ng Catholic Church bago pa mag-protest si Martin Luther. 16th century. Martin Luther is a former Bible scholar ng Catholic Church na naging heretiko. Heresy. Anong heresy? Anong heretic? Maling katuruan. Sa kanya nagsimula ang 5 solas. Yan yung Bible alone. Actually, hindi naman kayo original niyan. Martin Luther nagsimula niyan eh. Yung saan mababasa sa Bible? Martin Luther, dating pari ng Katoliko, siya nagsimula niyan, hindi kayo na ibang sekta rito, hindi. 16th century pa lang nakikipaglabanan na ang Catholic Church sa tauhan o bataan ni Martin Luther, mga Bible alone. Hindi naman nagpasimula ng Bible alone, INC, hindi. Yung saan mababasa, hindi. Ang nagpasimula ng Bible alone, founder niyan, Martin Luther. Yung OSAS, once saved, always saved, Martin Luther yan. Yung yung faith alone, sola fide, yung manampalataya ka lang, ligtas ka na, Martin Luther yan. Walang ibang pwedeng mag-claim na Protestant na sila ang founder ng Bible alone. Walang pwedeng mag-claim na Protestant na sila ang founder ng OSAS, once saved, always saved, manampalataya ka, ligtas ka. Wala. Martin Luther lahat yan. Kaya nga sila tinawag na Protestant. They are protesting into the doctrines of the Catholic Church, but they are not against into the traditions of the Catholic Church. Kaya pansinin nyo, ang born again may Pasko. May Pasko born again. Kontra lang si Martin Luther how we interpret the Bible. Pero never kumontra si Martin Luther sa traditions ng Catholic Church. Even the Anglican Church nagdadasal sa patay. After Martin Luther, Anglican Church, King Henry VI, bumuo ng King James Version.
KJV, sa ilalim ng Anglican Church. Ang bumuo niya na Anglican Church. Nagdadasal yan sa patay. May Pasko yan. And they are claiming too, they are the Catholic Church. Kaya nga tayo tinawag na Roman Catholic Church Bakit? Dahil sa Anglican Church, dyan sa Church of England. Pag sinabing Anglican Church, Church of England. Dahil sabi ni King Henry, wag niyong tatawagin Catholic Church ang Roman Catholic Church, papatayin ko kayo. Tawagin niyo ang Roman Catholic Church. Why? Because we, Anglican Church, the Church of England, we are the Catholic too. They are claiming too na sila ay Catholic Church. Saan ba nagsimula ang salitang Catholic? Hindi ba sa Katoliko din? Roman Catholic Church? Mag-protest kayo for how we interpret the doctrines of our church. Pero kailangan yung tanggapin ang katotohanan that the Catholic Church compiled the Bible. The Catholic Church invented the Gregorian calendar, which is ginagamit natin na calendar ngayon. That the Catholic Church has an early Christians, that the Catholic Church is not a Protestant. And you have to admit it that the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Because as being a Christian and the religion of Christianity which is under by the Catholic Church, wala pang Protestant doon. Meron bang nauna sa Katoliko? Meron bang nauna? Sige nga. Kung meron bang mauuna sa Katoliko, hindi Katoliko yon, mga pagan yan. Sino sa ilalim ng Kristyanismong sektang sulpot ang nauna sa Katoliko? Tapos mag-claim kayo na you know the right interpretation of the Bible? How did you know the interpretation of the Bible? Kayo ba nag-compiled? How did you know about the time, the dates, the year? Yung mga nagawa ng mga early Christians, do you have any early Christians? No. None. Paano nyo malalaman? Yung kamatayan ng 12 apostles, nasaan ba yung labi ng 12 apostles? Nasa Protestants ba? Everything na ginagamit ng mga sulpot na to under ng Kristyanismo, galing yan sa Catholic Church. Ang unang nagbinyag, Katoliko. Unang nagkasal, Katoliko. Unang gumawa ng kumpisal, Katoliko. Unang nagbanal na hapunan, Katoliko. Lahat ng mga proseso para ikaw ay maging Kristiyano, Katoliko ang unang gumawa niyan. Why? Kasi may Katoliko na wala pang Protestants. Nagbibinyag na kami, wala pang sulpot. Nagkakasal kami, wala pang sulpot. Kaya lahat ng ginagawa ng sulpot, ang unang gumawa niyan, Katoliko. And to think, saan mababasa sa Biblia na binyagan mo ang isang Kristiyano na? Ano bang binibinyagan ng mga Protestante? Mga Katoliko. Ano ba yung mga Katoliko? Mga Kristiyano na yan. Binyagang Katoliko, Kristiyano ka na. Saan mababasa sa Biblia na kapag Kristiyano ka na, dapat gawin ka pang Kristiyano? What's the essence? Diba? What's the point? I was baptized by a Christian under the Roman Catholic Church. Tapos bibinyagan ako halimbawa sa INC para ano? Anong gagawin sa akin? Maging Kristiyano? Kristiyano na nga ako. Nabautismo na ako in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ba't kailangan pa akong binyagan? Kristiyano ka na eh. Ang Catholic Church, way back dun sa mga early Christians, sila ay nagbabautismo hindi ng mga Kristiyano, kundi ng mga pagano at ng mga Hudyo na hindi Kristiyano. Yun yung sinasabi ni Kristo na bautismohan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, yung mga hindi Kristiyano. Walang sinabi si Kristo na bautismohan nyo ang Kristiyano at gawin nyong Kristiyano ulit. Pwede ba yon? Kristiyano ka na tapos babautismohan ka sa MCGI? What's the essence? What's the point? Ano yung point ng baptism ng MCGI sa isang kaanib ng Katoliko? Para gawing Kristiyano? Para gawing Kristiyano? Di ba? Tayo ay nagbabautismo, para gawing Kristiyano ang hindi Kristiyano.
Jameson Samar, infant baptism, nasa Bible ba? Sino unang gumawa ng binyag? Sekta mo, Katoliko? Jameson Samar, sabi mo kung nasa Bible ang infant baptism, the question is, sino unang gumawa ng binyag? Sekta mo o Katoliko? Sagot. O, Katoliko. So, sino ang masusunod? Aral ng Katoliko o aral ng sekta mo? Kami unang nagbinyag. Sino mas nakakaalam niyan? Sino may mas nakakaalam? Mas may authority para malaman kung ano ang tamang pagbibinyag? Yung binyag ng Katoliko na wala pang sulpot o kayong sulpot na ngayon nang lumabas? Ano man klase ng pagbibinyag, whether it's lubog, buhos, ano pa yung isa, buhos, bisik, ganon. Kahit patak pa yan. Tatandaan ninyo, tayong mga Katoliko ang unang nagsagawa ng binyag. Wala pang sulpot, may binyag na tayo. Ang ama ng protestante na si Martin Luther, Katoliko, nagbinyag dyan. Kaya wala silang karapatan turuan tayong mga Katoliko kung ano ang proper baptism because yung baptism ay sinasagawa na ng Katoliko, wala pang Bible. Ha? Sign of the Cross. Sign of the Cross started under ni Tertullian. 1st to 2nd century, if I was not mistaken. The sign of the cross. Wala pang Protestant, wala pang Bible, we Catholic always nagsa-sign of the cross. Kaya wala silang karapatan na questionin ang sign of the cross dahil hindi pa buhay ang lelang nilang panot na founder, may sign of the cross na. Even the sacred images. Matanda pa ang sacred images ng Catholic Church sa mga founder nilang Bulaan. Even Santo Niño de Cebu. Matanda pa yan sa mga founder ng mga protestante sa Pilipinas. Wala pang sulpot sa Pilipinas, may Santo Niño de Cebu na tayo. Diba? Madaling i-correct. No, madaling i-correct at madali lang naman labanan yung mga protestante basta't alam natin kung paano natin sila sasagutin. Ano lang yan yung ginagawa ng ibang sekta, pakapala ng muka. Tingnan nyo, nilatagan ako kanina, di ba? Nag 300 AD, o nasan ngayon? Di nasa kangkungan. Partida, wala pa akong libro. Kaya natin yan sila. Hindi tayo dapat umiikot lang sa Bible. Kailangan din natin malaman yung mga pinagmulan. O katulad yan, sabi niya, yung sinulog daw. Diba ni Keyboard Warrior, pagan daw yon. Nung tinanong ko, alam niya ba yung pasimulan nun? Sabi niya, hindi. Kung lahat tayo, alam natin ang pinagmulan ng mga tradisyon kahit dito sa Pilipinas, hindi sila makakaarte ng ganyan. No? Dinalor o Nazol. Iba daw ang bautismo sa binyag, tanga. Ang bautismo, salitang Espanyol, ang binyag, salitang Tagalog, baptism, salitang Ingles. Paano nagkaiba yan? Dinalor o Nazol? Ako pa talaga question mo, Talaga ba? Iba ang bautismo sa binyag, dinalor o Nazol? Ang bautismo, salitang Espanyol, binyag, salitang Tagalog. Tsinelas, salitang Espanyol, sapin sa paa, salitang Tagalog. Ano pinagkaiba? Huwag naman tayong maging bobo. Bunyag, salitang Bisaya, if I was not mistaken, bunyag. Binyag, Tagalog. Bautismo, Espanyol, anong pinagkaiba? Iglesia, Espanyol, simbahan, Tagalog, church, English. Huwag naman tayong tanga-tanga. Haharap-harap kayo sa akin, tatanga nyo. No? Asa na yung mga sulpot dito? Dapat kanina magpe-presentation ako ng sacred images No?
Asan na yung mga sulpot dito? Kaya itong wala akong tulog, wag niyo akong inaano-ano Tignan niyo mga sulpot kayo. Iba daw ang bautismo sa binyag. Ano pinagkaiba? Bukod sa spelling. Ang iba at ang mali, yung Iglesia ni Cristo. Yan ang mali. Yung salitang Iglesia, Espanyol. Yung salitang Kristo nila, Espanyol. Pero yung salitang ni, hindi salitang Espanyol yan. Kasi pag sinabing ni, wala. Bakit naging Iglesia ni Kristo? Mali yan. Ang salitang Iglesia ay Espanyol, ang Kristo ay Espanyol, pero yung ni, ibig sabihin yan, wala. So kapag translate natin sa Tagalog yung Iglesia ni Kristo, simbahang walang Kristo. Yun ang translation yan. Kasi the right translations regarding sa Iglesia ni Cristo is Iglesia de Cristo. Parang Santo Niño de Cebu. Hindi naman tayo pwede magsabi ng Santo Niño ni Cebu. Meron bang Santo Niño ni Cebu? Hindi, di ba? Santo Niño de Cebu. Santo Niño sa Cebu. Yun ang ibig sabihin nun. Yung Iglesia ni Cristo, pag salitang Espanyol, pag sinabing Iglesia, simbahan. Pag sinabing ni, wala. Hindi siya salitang Espanyol, wala yon. Yung Kristo, Espanyol. So kapag translate natin yan sa Tagalog, simbahang walang Kristo. Yun ang mali. Dapat alam din natin, tingnan yung ultimo pangalan, mali pa. Kahit yung Iglesia ni Cristo, yung letter K, mali din yun. Hindi naman pwedeng pagsasamahin mo yung pangalang tatag ni Cristo ng Tagalog at Espanyol. Yung Iglesia na salita, Espanyol. Yung NI, Tagalog. Yung Cristo, K-R-I-S-T-O, Tagalog yun. Ano yun? Nagtatag si Cristo ng Tagalog, Spanish? Taray. At ang pangalan dapat ng sekta na inyong kakaaniban ay hango sa salitang Grego. Dapat dun hango sa Greek. Kasi ang mga early Christians, usually Greek yan. Kaya nga Katolas Kataholos. Diba? Hindi pwede na ang tatag ni Kristo ay Iglesia ni Kristo kasi hindi naman Espanyol ang 12 apostles. Espanyol ba si San Ignacio? Diba? Hindi naman. Hindi rin pwedeng maging born again. Hindi naman English ang 12 apostles. Hindi naman English yung mga early Christians. They are Greeks and Hebrews. So dapat yung originated ng pangalan ninyo ay hango sa Greek. The word Catholic is an English term which is deprived by the Greek, means Katoles. Kataholos. Kasi bakit Katoles, Kataholos? Because the early Christians, they are Greeks. Grego. They are in Rome. They live in Rome. Ang mga nasa Roma, mga Greek, mga Latin. Kaya nga Latin Vulgate and the Latin word, yan yung parang sinaunang salita nila. Pero nandoon yung mga Greek. Kaya kung kayo, sekta kayo, hindi kayo dapat Iglesia ni Cristo. Saan nyo hango? Saan nyo hinango yung INC nyo? Sa Greek. Kasi ang nagbigay sa amin ng pangalan sa aming simbahan, mga Greek. Kaya Greek yung namin, Katoles, Kataholos. Kaya nga 'di ba yung original manuscript, it was translated into Hebrew, Aramaic, and Greek language and translated into Latin. That's why the Latin Vulgate exists, because compiled by Saint Jerome. Grego at Hebrew Aramaic. So yung pangalan natin ay mula sa Greek. So ang mga Protestant, bakit hindi mula sa Greek ang mga pangalan ninyong sekta? Ang early Christians, mga Greek yan, mga Aramaican. Si San Pedro, Aramaican yan. The 12 apostles.
Mga Hudyong Aramaic yan. Aramaican sila. O, si San Pablo, Hudyo, pero Greek citizens. Kaya yung pangalan namin ay Greek. Kasi yung mga naturuan ng early Christians, no, na regarding sa faith ng Catholic Church, mga Greek yun kasi Roma eh. Kaya yung name namin, deprived yan sa salitang Grego. Now, the question is, bakit yung mga sekta ngayon na nagsusulputan, saan hango ang pangalan ninyo? Hindi yan pwedeng ihango sa Espanyol lang. Hindi yan pwedeng ihango sa English lang na born again. Hindi yan pwedeng ihango sa Tagalog. Dapat yan ay ihahango nyo sa Grego o sa Greek dahil nandoon ang kasaysayan ng Christianity. Dahil doon nagpunta ang 12 apostles sa bayan ng Roma, sa bayan ng mga Hentil. So, paano nangyari? How it possible that Jesus Christ, founded by INC, MCGI, dapat hango sa Grego? Kasi ang Grego, ang mga Greek, ang mga early Christians eh. Katulad ng born again, dapat hango sa Grego. Bakit English? The Seventh-day Adventist, dapat English yan. The Jehovah's Witness, bakit mga English kayo? Kasi tayong mga Katoliko, di ba, pag tinatanong, saan mababasa yung ano nyo, yung mga pangalan ninyo? Di ba, ilalatag agad natin, Katoles, Kataholos, Greek yon, English, Universal, tinatagalog pa natin, pangkalahatan, para sa lahat. Di ba? Ganon yun dapat. Hindi tayo pwedeng ang pangalan ng church natin ay pinasimulan sa salitang Espanyol. Ang pangalan natin ay nagsimula sa salitang Ingles. Kaya Ingles ang pangalan ng sekta nyo kasi Ingles ang founder nyo. Ganon lang yon. Kaya Espanyol ang pangalan ng INC dahil naabutan ni Felix Manalo ang mga Espanyol sa Pilipinas. Kaya nga 'di ba meron pang tinatawag na Verdadero de Cristo, pinagmula ni Eli Soriano yata o ng MCGI. Verdadero de Cristo kasi naabutan nila yung Spanish era. Wala na yung mga Spanish dito, pero dahil sa 300 years tayong inalipin ng Espanyol, most of the Filipino dito sa Pilipinas ay nasanay na sa pagsasalita ng Espanyol. Kaya nga Santo Niño de Cebu, 'di ba? Verdadero de Cristo yung tawag noon dun kila Eli. Yung hindi ko alam kung anong kinaaniban. Actually galing yun sa sino ba yung mentor ni Eli? Doon siya galing. Si yung mentor niya naging teacher ni Eli Soriano. Nalimutan ko sa dulo ng dila ko. Yon yung Verdadero. Kaya faith church yun. Espanyol ang pangalan ng sekta nila kasi Nicolas Perez. Thank you Jameson Samar, Nicolas Perez. Espanyol ang pangalan ng mga protestante sa Pilipinas kasi yung mga founder nila naabutan ng Spanish era, Spanish colony. Na which is ang gamit talaga noon Espanyol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba? Ganun pa noon yung mga bilang. Which is ngayon ang arte na 1, 2, 3. Kaya yung pangalan ng mga sekta nila, Espanyol, kaya Iglesia ni Cristo, Verdadero de Cristo, ganyan ang mga pangalan noon. Sabadista, mga pa-Espanyol sila. Pero, ang isang tunay na iglesia, dapat ang pangalan mo ay magsisimula sa wikang Grego. Tatandaan nyo yan Ang iglesia ninyo, ang pangalan niyan ay hindi dapat magmumula sa wikang Espanyol. Kapag ang iglesia mo ay wikang Espanyol, tatagyan sa Pilipinas. Dahil noon, ang wika o dialekto sa Pilipinas, Espanyol. Diba katulad ng tsinelas, Espanyol yan. May mga pangalan tayo na nakasanayan na hindi tayo aware, Espanyol pala yon. Ngayon, tayong mga Katoliko, hindi hango sa Espanyol yung pangalan ng ating simbahan. Yan ay hango sa Grego. Dahil ang nagbigay niyan, isang Grego, si San
Ignacio. Kaya tayo ay tinawag na Katoles, Kataholos. Kung para sa atin kakaiba kasi Grego yun. Grego. Pero pwede natin siyang gawing English, pwede natin siyang gawing Tagalog, pero hindi mawawala yung salitang Greek. At may nagbigay na isang Grego. Pero tanungin nyo yung mga sekta nila. Seventh-day Adventist, SDA. Bakit Seventh-day Adventist? Di ba dapat Greek? Di ba? Dapat Greek kasi yung early Christians is Greek. So dapat Greek yung pangalan ng SDA na Seventh-day Adventist. Bakit English? Dahil yung founder nila ay isang Amerikana. No? Jameson Summer, sige mamaya ituloy natin yung sacred images na wala ako kanina sa mga sulpot dito eh. Siguro maya-maya mga 5. No? Yung SDA, which is the Seventh-day Adventist, English yung pangalan nila kasi Amerikana yung nagtatag. Ellen G. White. Jehovah's Witness, English din yon. No? Ang alam ko, parang si Chase Russell yata yung founder nila. English yung nagtatag, English yung pangalan. Diba? Iglesia ni Cristo. Wikang Espanyol, mali pa yung translation. Bakit Iglesia ni Cristo? Dahil si Felix Manalo, yung founder, yon. Bakit Iglesia ni Cristo? Dahil Iglesia ni Cristo, yung founder ng INC, naabutan ang Spanish colony. Naabutan niya yung mga wikang Espanyol. Kaya yung pangalan ng Iglesia ni Cristo, wikang Espanyol yan. Bakit MCGI? English yon. Diba? Nalimutan ko na yung meaning ng MCGI. Tapos tinagalog pa nila, mas kilala sa dating daan. Bakit hindi siya Greek? Kasi si Eli Soriano na yun. Modern Protestant na sila. Bakit born again? English din. Kasi 1991 o 1990s, nagsimula ang born again sa Pilipinas makarating. 1990s lang yung born again na yan dito sa Pilipinas. Kaya English sila. Pero sa ating mga Katoliko, tatandaan ninyo, ang ating pangalan ay mula sa salitang Grego. Bakit Grego? Kasi Greek yung nagbigay. Mula sa bansang Greek, na kung saan nandoon ang mga sinaunang Kristiyanong nangangaral. Kaya nga natatangi ang ating pangalan eh. Dahil na nagbigay sa atin, sinaunang Kristiyano. Lagi ninyong tatandaan mga kapanalig, no? Lagi ninyong tatandaan na ang ating pangalan ay ibinigay ng sinaunang Kristiyano. At ang itatanong nyo sa kanila, sino ang nagbigay ng pangalan ng sekta mo? Saan nyo yan nakuha? Yun lang, napaka-basic. Iglesia ni Cristo, sino nagbigay na Iglesia ni Cristo kayo at saan nyo yan kinuha? Lahat sila ay mag-e-end up sa Bible. Bakit? Wala silang sinaunang Kristiyano. Ganun lang yun ka-basic. Huwag kayong masyadong ma-pressure kapag naka-encounter kayo ng Protestant na sabihin nyo, saan nyo kinuha yung pangalan ng sekta mo? Saan? Sa Bible. Sino nagbigay na yan ang pangalan dapat ng sekta mo? Siyempre, sabihin nyo, sa Bible na naman. Ang Bible ba, saan translate? Sa Espanyol o sa Greek? Anong original translation ng Bible? Greek and Aramaic. Kaya tayo Greek, ang pangalan ng ating iglesia. Katoles. Ecclesia Katoles, di ba? Yun yung atin. Pero sa kanila tanungin mo, bakit hindi hango sa Greek yung pangalan nyo? Sinong magbibigay na Grego? Wala, di ba? Sinong magbibigay na Grego na pangalan sa mga sekta nila? Wala namang Protestant noon during sa panahon ng mga Greek Christians. Sa panahon ng early Christians, wala namang noon Protestant. So, ang nabigyan lang ng Gregong pangalan ng iglesia, tayo lang. Kaya tayo yung true church. Kasi yung pangalan natin, ang nagbigay sa atin, early Christians na Greek. Sila, bakit hindi Greek? Kasi hindi nila yun naabutan. Naabutan na lang kasi nila ang mga bansa nila, Katoliko na, Kristiyano na. Tayo kasi, ang naabutan natin, pagano pa lang lahat. Wala pang masyadong Kristiyano, bilang pa lang.
sila naabutan nila marami ng Kristiyano, may Bible ng umiiral, kaya pinagkukuha yung mga pangalan nila sa Bible, which is Espanyol, Ingles, di ba may ingkong-ingkong pa, which is Tagalog, may Zion pang tinatawag. Lahat sila, hindi Greek ang pangalan. Kasi nga, ang Christianity na religion na umiiral during that time is only the Catholic Church. That's why yung name natin ay from the Greek word. Tanungin nyo nga kung Greek word yung mga pangalan ng sekta nila, hindi. Kasi, nag-exist sila, may Bible na. Nag-exist sila, may Kristiyano na. Kaya ang tawag sa kanila, Protestante. Tanggapin dapat nilang lahat na Catholic Church compiled the Bible, Catholic Church invented the Gregorian calendar. We have no problem if they are against to our doctrines. That's why they protest. But don't ever claim that they compiled the Bible, so whatever na pakiko kung merong kalendaryo, no. That's the fact. Even Martin Luther, the father of Protestantism, embraced that the Catholic Church is a religion. That's why the born again, the Lutheran Church is not a religion. Because Martin Luther accept it, that the Catholic Church is a religion. Kaya nga siya sumalungat na religion can save you. Kasi tayo yung religion. Tanggap niya yon. At tanggap ni Martin Luther yung mga traditions natin. Tanggap niya ang Christmas. But they must admit, all these Protestants, that the foundation of Christianity was founded in the Catholic Church. Martin Luther accepted that the Catholic Church founded by Jesus Christ. Tumututol, pag sinabing protestante, protesta sa turo. Pero pagdating sa traditions, huwag nilang sabihing mali. Kasi even dun sa mga early Christians, Protestants, tanggap nila yan. Tanggap nilang sacred images. Tignan mo yung mga born again, krus lang. Image pa din yon. Bakit may krus lang yung born again? Kasi yun yung adaptation ni Martin Luther nung siya ay Katoliko pa. Saan ba nagsimula ang krus kay Martin Luther ba? Diba sa Katoliko? May mga na-adapt din ang mga born again Christians sa traditions ng Catholic Church, including the sacred images. OA lang talaga yung ibang mga Protestant na nagbabasag ng ripulto. Napaka-OA nila, nasaksiyan ni Martin Luther yan, lumuhod yan kay Maria. Mahal ni Martin Luther si Mama Mary, wag silang maeksena. But, diba, sadly, nag-protest si Martin Luther sa doctrines because of the scandals ng Catholic Church sa Vatican. Yan yung mga issue sa pera, mga slave sa sex. Totoo naman kasi yon. At yun yung talagang inilatag niya sa Vatican Council. Doon siya nag-aklas, doon siya nagwala. Na, no, I don't believe in Catholic Church. Ganyan kayo mga pare, mga madre. Yon. Doon siya nag-protest. Hanggang sa dahil gusto niyang magkaroon ng panibagong grupo na mabago yung mga iskandal ng Catholic Church, gumawa siya ng sarili niyang Reformation. Kaya nagkaroon ng Reformation, gusto lang niyang ayusin yung mga naging pagkakamali, hindi sa aral sa iskandalo ng simbahan, dahil mga tao lang yan Kaya bumuo siya ng Reformation. Hindi siya pwedeng bumuo ng religion kasi during the time before Martin Luther protest, ang pinaniniwalaan lahat ng iba't ibang religion, the Catholic Church is a Christian religion. Wala pang protestante. Kaya ang ginawa ni Martin Luther, dahil siya ay protestante, ipinangaral naman niya na hindi makakapagligtas ang religion, which is tayo yung pinatatamaan. Hindi makakapagligtas ang Catholic Church kasi religion yan. Tayong mga hindi religion ang makakapagligtas. But still, Martin Luther admitted and accepted that the Catholic Church compiled the Bible, the Catholic Church venerate the sacred images, wala pang Protestant, may sacred images na tayo. The Catholic Church invented the Gregorian calendar. The Catholic Church was founded by Jesus Christ. Alam niya yan. Kaya dapat, ayun ang i-admit ng mga Protestante na we founded by Jesus Christ, na we have early Christian, under the Christianity, the Christian religion, the Catholic Church is the only Christian church na may early Christians. Dapat tanggap nila yan. The Catholic Church compiled the Bible, tanggap nila yan. They can protest
That, free will yan eh. They can protest, no? They can say that the doctrines of the Catholic Church, your interpretation is wrong. Yes, that's their right. Karapatan nyo yan. Pero wag nyong i-claim that the traditions of the Catholic Church is wrong. Dahil ang traditions ng Catholic Church nag-e-exist sa panahong wala pang Bible. They must admit it. Basic lang naman. If you are a Protestant, pwede mo namang sabihin, ina-admit namin na nauna ang Katoliko, pero hindi kami sumasang-ayon sa doktrina nyo. Tapos, ganun lang naman yun eh, di ba? Para hindi sila nalalatagan ng standard references, ng historical facts and basis. Pwedeng sabihin ng mga sulpot na, sige, tanggap na namin na una na kayo. Kayo nagsimula ng Christianity, pero hindi lang talaga kami uma-agree sa aral nyo. Ganun dapat. Pero yung sasabihin nila na, talaga, kayo nag-compile ng Bible, hindi naman, talaga, gaytong taong kayo tinatag. Kahit naman daya sila sa taon, sa petsa, kung ano-ano pang gawin nila, we have standard references. And these standard references, hindi nila yan magigiba. Basta't like what I've said sa mga kapanalig ko dito, no, nandoon tayo na we must know how to interpret the Bible. But remember, when we are reading a Bible, meron yang eisegesis and exegesis. We have to know the external content ng each verses na binabasa natin. Bakit ganyan isinulat? Bakit sino nagsulat? Bakit ganito? Saang lugar? Anong lugar? Anong taon? We have to know its history itself. Doon sa Bible. Kasi ang kahinaan ng mga Protestants, history. Kahit ano pang galing mo sa sitas, history ka lang. Kasi hindi nila pwede yang itaboy, hindi nila pwedeng itago na ang Katoliko ang gumawa ng Biblia. Hindi ang Diyos Ama na sinabi ng MCGI kanina. Hindi po ang Diyos ang gumawa ng Bible. Katoliko po. Ang Diyos ang nag-inspired sa tao para bumuo ng Bible. Yung bumuo, yung tao, under ng inspiration ng Holy Spirit. Pwedeng ganun eh. Under the inspiration of the Holy Spirit, bumaba dun sa tao, bumuo ng Biblia, kinompiled ang salita ng Diyos. Sino yung nag-compiled? Yung tao. Sino tong taong to? Katoliko. Mga pare at obispo ng Katoliko ang bumuo ng Bible under ng inspiration ng Holy Spirit dahil yan ay Word of God. So meaning to say, yung mga obispo at pari ng simbahang Katoliko, they are inspired by the Holy Spirit. Kinasihan sila ng banal na Espiritu Santo. Why? Because the Catholic Church is a true church. Hindi ka naman pwedeng kasihan ng Holy Spirit kung hindi kayo true church. Hindi ka naman pwedeng mag-compile ng Bible kung hindi ka true church. Hindi ka naman pwedeng magkaroon ng early Christians kung hindi ka naman true church. Diba? Yung pangalan ng iglesia natin mula pa sa wikang Greek. Nagbigay Greek si San Ignacio kung hindi ka true church. Meron tayong apostolic succession, hindi ka true church. 33 AD to 2024, we can explain to them, no? Under ng apostolic succession, hindi pa tayo true church nun? True church tayo. Dahil ang guidance ng Holy Spirit ay lumulukob sa tunay na iglesyang tatag ni Kristo. No matter who you are, no matter where you are, if you are a Catholic and if you pray unceasingly with heart, the Holy Spirit will always protect and guide you no matter what happen. Tayo lang sa ilalim ng Christianity ang mga may martir. May mga martir bang protestante? Wawa. Sino nagmartir? Mga pagano? Tayo lang mga Katoliko ang may mga Katolikong kaanib na minartir ng mga pagano. Minartir dyan sa Japan, San Lorenzo Ruiz, if I was not mistaken. Tayo lang sa mga under ng Christianity ang may mga santong hindi nabubulok ang katawan. Under ng Christianity, tayo lang ang may tradisyon. Ito palang bukas, sinulog. Nakita naman natin yung dami ng tao. Tayo lang sa Christianity na ang pinakapinuno ng Katoliko ay ginagalang ng buong mundo. Pope Francis, pag dumadaong sa iba't ibang bansa, nakita nyo naman yung pagsalubong sa kanya ng mga bansa.
We have to be proud that you are a Catholic, no matter what. Kahit mag-English pa sila. Kahit ano pang sitas, mag-Greek, lataga kayo ng Greek, latagan kayo ng Aramaican, ng original manuscript, isa lang ang sabihin ninyo. Wala pang protestante, may katoliko na. Sino ba nauna, Biblia o kayo? Ganun lang. Huwag yun ako pasikot-sikutin. Sino ba nauna, yung founder mo o yung Biblia? O kung yung Biblia nauna, sino nauna, katoliko o Biblia? O pag sinabing Biblia, palatag mo yung standard references. Saan mababasa? Standard references. Sinong bumuo ngayon ng Biblia? Ganun lang yun. Tatahimik na silang lahat. At sana nagustuhan ninyo, dapat mag-aano tayo ng sacred images biblical with standard references. Pinagpuyatan ko pa naman yan. Kulang ako sa tulog. Busy talaga tong mga sulpot. At pag si Sanrio talaga nagtatalak dito, nagkalat na naman sa daanan. So mamaya sisikapin ko po na i-present sa inyo etong sacred images with biblical sacred images in biblical and standard references. Pinagpuyatan ko po talaga to. Nag-research ako regarding sa mga references ng mga Protestants patungkol kung ano ba ang views nila sa mga sacred images natin. Kung yung mga Protestant na hindi, pag sabi Protestant hindi Katoliko, sila ba ay agree o disagree sa sacred images ng Catholic Church? Una, yung mga Bible scholar po yung kinuha ko ha. At kumuha rin ako ng standard references ng mga Britannica, Encyclopedia regarding sa sacred images ng Catholic Church. Gumamit din ako ng exegesis and exegesis patungkol sa mga verses na nilalatag ng mga sulpot sa sacred images at yung mga ginagamit nilang verses pang-atake sa sacred images ng Catholic Church. Susubukan ko po siyang ilatag kasi mabigat po yung way, no? Yung way na gagawin kong pagtuturo po sa inyo para mas lalo po nating maintindihan na latagan man kayo ng ganitong sitas, latagan man kayo ng ganitong verses, madali nang papasok sa isip yun na, ay, naturo na to ni Sanrio, ganito yung ibig sabihin nito. Kasi yung bawat verses kasi na nilalatag nila, verses lang, and they use it as a literal understanding. Kasi yung verses na nilatag nila, pinasukan ko yan ng exegetical context. No, may history yan. At yun yung talagang pinuyat ako na nakatulog na ako mula kagabi hanggang alas 6 ng umaga. Almost 6 a.m. Tapos nakatulog na ako ng 9 a.m. gumising ako ng 11. So 2 oras lang po yung tulog ko. Kasi iniisip ko, Santo Niño bukas, magkakalat na naman yung mga sulpot na chararat na to, no? Sisiraan naman ng ating sacred images. Kaso, siguro ito yung will ni God, no? Sa ngayon, na i-depensahan natin ang simbahan. Kasi may mga ganyan akong minsang live na nakaplano na yung presentations ko, biglang nag-iba, nag-shift into, para ako nakikipag-live debate kanina. So, siguro ito yung way para magkaroon din kayo ng kaalaman. Ay, oo nga pala, Sanrio. Ay, oo nga pala, Sanrio. Kaya maraming pong salamat sa inyong mga kapanalig, sa inyong pagsuporta sa akin, sa mga panahon na ako ay okay, sa mga panahon na hindi ako okay, sa mga panahon na mahina ako, at sa panahon na mga malakas ako, hindi nyo ako iniwan. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta dahil wala naman din po ako sa ganitong kalagayan kung wala din po kayo, at hindi rin po ako magiging masigasig sa pag-aaral kung hindi ko rin naman po nararamdaman yung pagmamahal nyo. At humingi ako ng tawad sa iba kung minsan inaabangan yung inaabangan yung presentations ko araw-araw, no? Alam nyo naman po kasi na ako ay kakauwi ko lang, no? Kasama ko po yung pinsan ko, no? Inalalayan ko kasi nag-undergo siya ng depressions, no? Nagtitake siya ng medicine, so kailangan niya ng spiritual advisor. So ako yung tumayo dahil ako lang ang malapit ng pinsan niya. So yung pag-uwi ko dito, syempre all 2 months akong kasama siya. So yung pag-uwi ko dito, syempre wala akong work kasi sa kanya ako nakaano, kaya pasensya na po kung hindi po ako nakakapag-live everyday. Alam nyo naman po kapag nakapag-live, grabe yung load. Kaya sa nag-load po sa akin kanina, marami pong salamat sa inyo. At nagamit ko po siya ngayon sa presentations ko. Kasi yung mga load po kasi sa akin, hindi lang siya sa live ko ginagamit. Nagagamit ko siya sa pagre-research ko. Minsan, ikino-connect ko siya sa laptop, mas malakas siya humigop ng data. Kaya kapag talaga na wala akong data, yan, hindi ako nakakapag-aral. And usually, hindi talaga ako nakakapag-live. Pero,
sabi ko nga sa ibang mga Katoliko, sisikapin ko na halos araw-araw makapag-live ako kasi hinahanap na rin ako ng ibang Katoliko na namimiss yata yung pangit na pagmumukha ko. Pero ganun pa man, maraming pong salamat sa inyo, sa inyong pagsuporta. Sana po meron kayo naintindihan at na-get out sa presentation ko. So, itatry ko po mamaya kung makakapag-presentations tayo ha. Itatry natin kasi Saturday ngayon, yung mga kapitbahay kong protestante, half day. So, maagang uuwi, ayaw po nila na nakakarinig sila ng kahit pa paano ng doctrines ng simbahan. Siyempre, nakaka-offend din. Narinig na rinig yung bunganga ko sa iba't ibang kabahayan. Dahil alam nyo naman, pag naglatag si San Rio, malakas ang bunganga. So, ayoko rin maka-offend, di ba, sa paniniwala nila. So, kapag ako nag-live, ibig sabihin, may pasok yung mga kapitbahay ko. Pero kapag nandiyan na sila, kailangan ko syempre igalang pa din yung kanilang doktrina. So, na-try ko bukas, ay mamaya mag-live, then bukas, pag-usapan natin ang history ng sinulog. No? Kasaysayan ng sinulog, kailan nagsimula, saan nagsimula, paano nagsimula, at bakit may sinulog ang Santo Niño de Cebu. Yan po ang ating talakayan bukas. No, sasabayan natin yung sinulog na yan. Malamang marami magtataas ng kilay. And mamaya pong hapon, anong oras na ba? 2:50. O sige, try ko po mga 4 p.m. makapag-live. Tatry ko po tungkol sa sacred images naman, kasi susunod-sunodin ko po yan, susunod ko yung Nazareno. No, yung poong Nazareno naman, yung kasaysayan, yung pinagmulan, kailan napunta ng Pilipinas, lahat po tungkol sa sagradong imahen. Para manahimik na tong mga sulpot na to, kasi sa totoo lang, nabibisit na ako sa kanila. Ang dami nilang ibinabato sa mga, sa ating simbahan. Akala nyo naman mga fresh. No? Hindi naman sila mga fresh. Yung mga pangalan nila, hindi pa galing sa Greek. No, yung pangalan ng sekta nyo hindi pa mula sa Greek, na dapat ang pangalan ng iglesia mo ay magmumula sa Greek dahil ang mga sinaunang Kristiyano ay mga Grego. No? At ang bayan ng Roma, yan ay Grego, na kung saan dyan nagpunta ang 12 apostles. Kaya ang dialect o ang original translations ng manuscript ng New Testament is Greek and Hebrew Aramaic. So kung ang sekta nila ay hindi mula sa Greek, yan po ay pekeng sekta. Kaya kapag may nakaano po kayo ng mga protestante, tanungin nyo, mula saan ang pangalan, hango saan ang pangalan ng sekta mo? Pag hindi yan mula sa Greek, peke ang sekta nila. At kung sasabihin nilang yan ay mula sa Greek, ang tatanungin niyo, sino ang nagbigay ng pangalan ng sekta nyo na Grego? Dahil ang New Testament, ang halos kabuuan niyan, ang original translations niyan, Grego. Kaya ang pangalan dapat ng iglesia nila ay mula sa Grego at ang nagbigay niyan dapat ay isang Grego. Kung hindi po Grego, yan, kaya kung hindi po Grego ang pangalan ng sekta nila, peke ang sekta nila. Once again, this is Enrio, the founder of Ave Maristela, Catholic Defender, na nagiiwan po ng salita. Huwag tayong mapagod mag-aral dahil ang mga tamad mag-aral ay mga madaling utuin. Huwag tayong mapagod dumepensa ng ating simbahan. Dahil sa kakadepensa ninyo sa simbahang Katolik,